Hello po, magandang gabi. Ako nga po pala si Eunice Andanis Gomez Castro. Ako po ay kasalukuyang barangay chairman sa amin sa distrito. At ako din po ay nanalong SK Federation President tong taong 2010 to 2013. At sa parehong taon, ako po ay nanilbihang NCR Director sa Sangguniang Kabataan National Federation po noon. At sadly po, kami po ang huling batch ng SK na nagtapos po ng ages 15 to 17 years old at that time. At masakit din dahil kami rin ang huling batch na ina-abolish na ang SK sa buong Pilipinas. Pero ang maganda doon, officer kami at that time, na ilaban namin ang pagsulong na wag ma-abolish ang SK noon. At masayang-masaya ako dahil na-amen lahat ng nilaban namin noong panahon na yon. At ngayon ay batas na iyon ngayon. At ako din po pala ay nagtapos ng Operations Management sa eskwelahan sa Taguig. At dahil pag nanegosyo ang tinapos ko, at ang mga magulang ko ay nasa negosyo rin. Panganay po ako sa 3 magkakapatid. Ako po ay isa sa mga nangangasiwa ng mga negosyong iyon. Kami po ay nasa rentals at minsan ay nasa construction business. Kami din po ay nagpe-flipping ng mga lupa at mga bahay sa iba't ibang lugar po. At ang inyong lingkod ay may maliliit na mga food franchise din po sa Metro Manila. Ito po ay hindi ko sinasabi para po magyabang sa inyo. Ito po ay sinasabi ko para po makilala nyo ako ng lubusan. At last year po, ako po ay nagtapos ng Government Relations sa eskwelahan naman sa Canada. At pinalad po ako na makapaglingkod sa Solicitor General ng Toronto. At ganoon din, naging tulay ko din na makapaglingkod sa Toronto City Hall nila. Mamit din po ang mga konsehal doon, maka-attend ng session nila, makapag-observe. At naka-attend din po ako ng mga Filipino events doon, nakapag-participate, nakapag-work din po ako. At ako din po ay nanelbihan sa mga minister doon, nag-volunteer din po ako. Ako po yung sumasama doon para umatan ng mga hearings nila at sa mga ginagawa nilang polisiya. At sabi ko nga po, ako po ay 30 na at single din po ako. Marami po akong gustong gawin sa distrito natin. Marami rin po akong oras. Kaya sana po, huwag nyo naman akong sayangin. Sana po tulungan nyo ako at tulungan nyo po kaming lahat. At sigurado ako, sa partido namin na bilis kilos, marami po talaga kaming magagawa sa buong Maynila. Mga nanay, mga tatay, mga kababatang kapatid ko at mga kuya ko, mga ate ko at lalong-lalo na sa mga lolo at lola ko, sana po ako na lang ang maging paborito nyong bunsong apo, bunsong kapatid at bunsong anak sa Konseho ng Maynila para sa Distrito 4. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Attorney Lady Quintos, ang kasalukuyan ninyong konsehal sa Distrito 4. Sino si Attorney Lady Quintos? Ako po ay isang abogado at sumunod po sa yapak ng aking mga magulang pagdating sa pagbibigay ng serbisyo publiko. At ako din po ang anak ng bata ng Sampaloc sa Distrito 4. Bukod po sa pagiging public servant, ako din po ay isang abogado, asawa at ina sa aking 2-year-old boy, little boy po. Nagsimula po ang aking paglilingkod or ang pagbibigay ng serbisyo publiko nung ako po ay 21-year-old po. Halos 10 taon po tayo naging barangay kagawad sa barangay namin, dun sa barangay 542. Pagkatapos po nung tayo ay maging ganap na abogado, ako po ay pumasok bilang Chief of Staff sa opisina ng aking ama, si Attorney Wardy Quintos, kung saan nasaksihan ko po ang mga ginagawa niyang pagpasa ng ordinansa, resolusyon, at pagbibigay ng libreng serbisyong legal na pangunahing advokasya po ng aming pamilya for almost 3 dekada na po. Ang tanging pangarap ko po bilang konsehal ay mapagpatuloy ko pong magbigay or pangalagaan at mapagpatuloy ang dekalidad na serbisyong sinimula ng aking mga magulang at sana matuloy ko pa po yun bilang public servant for 2nd term po. Hello po, DJ Bagatsing here. Sino ba si DJ Bagatsing? Who am I? Simple lang. Ako ay isang public servant all my life. Pero bago nun, ako po isang ama, mabuting anak, mabuting asawa, at lingkod bayan sa Sampaloc. Ako po buong buhay ko po nasa public service. Ako nag-aral sa UP Diliman, University of the Philippines, major in broadcasting.
At ako rin ay naging Chief of Staff ni Senator Edgardo Angara sa Senado. At noong 2004 po, nilibot ko buong Pilipinas mula Apari hanggang Tawi-Tawi. Kasama ko si The King FPJ. Ngunit nadaya tayo. At ako rin ay naging direktor sa Philippine Tourism Authority, PTA. Sa ilalim ng DOT, Department of Tourism, ang trabaho ko pumunta sa mga lahat ng mga magagandang tourist spot ng Pilipinas. Pero nag-resign ako noong 2010 upang tumakbong konsihal sa minamahal natin distrito ng Sampaloc. At salamat po sa inyo at sa itaas, tayo po ay naging konsihal. Hanggang ngayon po, 4 na termino na po. At kung pwede po, gusto ko pong ituloy yung paglilingkod sa Sampaloc with Yorme's Choice po. Kasama si Yorme Isko Moreno, Chia Tienza, si JTV Villanueva. Dahil naniniwala ko sa liderato ni Isko Moreno. At syempre po, itutuloy natin ang nasimulan ng aking lolo na si Mayor Ramon Bagatsing at ang aking ama na si Congressman Ambassador Dondon Bagatsing. And syempre po, yung tuloy-tuloy na serbisyo ay talagang i-dedicate namin ang buong buhay namin para magserbisyo sa inyo. So muli, Sampaloc, Yorme's Choice po tayo. Sampaloc, Manila, God first. At kapag kayo'y na-ching, isipin nyo si DJ Bagatsing. Sa ngayon po, sa loob po ng halos 2 taon na, ang aking mga ginagawa po ngayon sa ating distrito ay ang lingguhang medical mission, umulan, umaraw, bumagyo, bumaha. Lahat po yan, ginagawa po natin at naghahatid ng mga libreng konsulta, libreng gamot, mga free diagnostic test, free feeding program, Operation Tuli, taon-taon po yan. Yan po ang aking ginagawa sa ngayon na sana po sa mga susunod na panahon, pagpagpalain po tayo, ay itutuloy ko po lahat ng yan at mas mapapalawak ko pa po yan at hindi lang ho yan ang mga, hindi lang programang medical, kundi mga community services, lalo-lalo na po sa ating mga kabataan at sa ating mga mahal na mga lola, lolo, no? Mga programang para sa kanila po na talaga namang dapat lang naman po, no? Dahil sabi nga, ang mga birthday nila ay konti na lang. Sana bigyan na natin sa kanila lahat ng mga tulong na dapat na matamasa naman po nila sa mga huling sandali kanilang buhay. Pero sa tulong po ng nasa itaas at ni Kuya Doc na nandito po lagi, ay dadagdagan ko pa po ang inyong mga birthday, aking mga mahal na mga lola at lolo. Huwag po kayo mag-alala. Simple lang yan. Alam mo tayo, matagal na tayo sa serbisyo. Kung anong inilapit nyo kay DJ, tsak, tutulungan natin kayo. Whether lahat or parte, basta may tulong yan. Pero basically, public service starts at home. Dati, nung bata pa ako, nakikita ko, ang mukha ng tao kapag tinutulungan ng aking lolo, ng aking ama, ibang-iba kapag nakatulungan. At yan ang inaano ko sa puso ko na matulungan at ma-improve ang mga buhay ng ating mga kababayan sa Sampaloc. Pero yung bahay ko po, it's a daycare. Since 2009, it's been a daycare for several zones in several barangays. Bahay ko yun, libreng daycare yun. Ang dami na nag-graduate doon. Because public service begins at home. Pero kung ano man ang mga programa pa ni Yorme, tsak, tutulungan natin si Yorme, 100%. Sa konseho naman, dati fiscalizer tayo, yung mga Torre de Manila, tayo lang ang kumontra dyan. Yung mga smart exemption sa tax exemption, tayo kumontra dyan. At yung privatization ng mga palengke, tayo kumontra dyan. Binibigay natin ang ating stand para alam ng tao na meron silang boses at somebody will be there to defend them. Pero sometimes hindi tayo nananalo sa botohan, pero we put our stand out there. Yan ang public servant at yan ang legislator sa konseho. Pero lahat ulit ng legislation na kailangan ni Yorme, tsak, we will support 100%. We will take our direction from our leader, Isko Moreno. And like what he did before, gagawin na niya ulit ngayon. Don't you worry, dahil we will bring Manila back to its greatness, sabi nga niya. Pero Sampaloc, my house is open, bukas ang aming bahay sa Kundiman Street. Punta lang kayo doon and we will help you. Bilang dating barangay Mga naiisip ko pong gagawin kung sakali pong palarin tayo ay ang makapag-provide po sana ng health and death insurances dito po sa atin sa distrito. Bakit ko nga po ba gustong gawin na yun? Ako po ay araw-araw bumababa sa mga namatayan nating constituents. Mula noon, nung SK pa ako sa buong distrito ng Maynila, mapahanggang ngayon po. At every time na bumababa ako po ay nakikinig sa mga istorya nila mula sa mga hospital
bills nila, hanggang mamatay ang taong mahal nila. Masakit sa akin na pakinggan ng mga iyon dahil minsan o kadalasan, hirap na hirap silang itawid yung buhay ng mahal nila kasi kapos na kapos sila sa pangbili ng gamot, sa pangbayad ng medical bills. Lalo na pagka kunwaring namatay, wala nang magandang mapagburulan, tapos minsan inaabot pa ng mahigit buwan para lang makapag-ipon ng pera, para makabigay ng magandang himlayan sa taong mahal nila. Sino ba naman sa atin ang gustong pahabain yung taong mahal natin sa buhay na minsan nasa kalsada? Kaya alam kong magiging magandang proyekto po ito para sa distrito. Ito po hindi ko sinasabi na para magbigay ng ngiti sa mga mukha ninyo, sa mga nanonood po ngayong gabi. Ito po yung sinasabi ko dahil gusto kong gawin, gusto ko pong isulong. Dahil alam kong makakatulong na malaki para dito sa distrito natin sa 4. At malay pa natin pala rin tayo, baka buong kamay nilaan pa maipukpok to. Dahil alam ko kung sakaling papalarin yung buong partido namin na bilis kilos, marami nang ginawa at marami pang gagawin, ay alam ko talagang mabibigyan ng magandang liwanag itong gusto kong isulong na batas po dito sa atin sa lungsod. At ang pangalawa ko pong gustong gawin, kung sakali pong palarin tayo, ay ang makapagbigay ng libreng physical therapy. Bakit ko nga po ba ito gustong gawin? Dahil ako po ay may personal experience. Dahil ang lola ko po ay sakam sa cancer nung pandemic time. Pero prior to that, siya po ay na-stroke nung taong 2019, January. Tapos nagtataka kami, bakit hindi siya gumagaling? Yun pala, lumalaban na rin yung katawan niya sa cancer. Lung cancer siya noon. Pero 1.5 taon namin siyang ginamot. Araw-araw, walang palya. Talagang nagte-therapy ang lola ko. Mahal, buti mapalad ang magulang ko sa mga kapatid niya na nakakapag-provide sa lola ko ng araw-araw na therapy, nakakapagbayad ng lahat ng maintenance niya. Pero sabi ko nga, pag bumababa ako, nakakakita ako ng mga stroke patient or kahit anong other related sickness na kailangan ng therapy, lalo na autism. Sabi ko, kung makakapag-provide ng ganon, mas mapapahaba natin ang buhay ng mga tao dito sa atin sa distrito. Mas mabibigyan natin sila ng opportunity na mas makatulong, mas makapiling pa ang taong mga mahal po nila. Kaya alam ko, kung sakaling mapupukpok talaga kaming lahat, alam kong mabibigyan din ng liwanag po itong batas na gusto kong gawin. Siyempre po, ang pangunahing advokasya po ng inyong lingkod bilang abogado ay magpatuloy po na magbigay ng free legal assistance or ang libreng serbisyong legal na sinimulan pa po ng aking ama 27 years ago ni Attorney Wardy Quintos. Yun po ang unang pinaka-importanting programa na gusto ko pong ituloy na ipamahagi sa Distrito 4 sa Sampaloc. Pangalawa po ay mas patibayin pa po ang pagbibigay ng free legal assistance sa pamamagitan ng pagtutok po ng pagbibigay ng advice sa mga barangay officials natin sa distrito. Dahil karamihan po or halos marami po, a certain number po ang mga lumalapit sa inyong lingkod sa aming opisina, nagtatanong po ng mga legal advice, legal query po pagdating po sa barangayan. So, ang gusto ko po sana ay mapagpatuloy ko po yon at maging ang una na lang iisipin na pagdating sa usaping legal, lalong-lalo na sa usaping legal, pang barangayan, andyan po ang opisina ng inyong lingkod, si Attorney Lady Quintos, para magpatuloy po na magbigay ng ganong dekalidad na programa. Pangalawa po doon ay palawakin po ang ating medical assistance. Sa katunayan po sa kasalukuyan, meron po tayong tuwing linggong medical mission na isinasagawa na nililibot po natin yan sa Distrito 4. So, pipili po tayo ng mga zona or mga barangays na binababaan para po mas marami tayong matulungan pagdating sa tulong medikal. Every Monday naman po, meron tayong duty na doctor sa district office natin kung saan may free check-up, free gamot na pinapamahagi po sa lahat po na nangangailangan ng tulong medikal. Pagdating naman po sa loob ng konseho, ang isa sa mga gusto ko pong ipagpatuloy na ipasa
whether it be an ordinance or resolution, whether it be through a resolution or through an ordinance, is yung mga tulong po sa pabahay sa pamamagitan po ng expropriation ordinance under the Land for the Landless program ng lungsod, na kung saan ang magbebenepisyo po dito ay hindi lamang isang tao, kung hindi isang angkan or isang pamilya na mananatili po sila sa distrito natin sa Sampaloc, para naman po balang araw ay mapasa kanila at maging sa kanila talaga at hindi nila kailangan magbayad ng renta ng pangmatagalan po. Pangalawa po is yung ordinances about sa mga senior citizens po natin, dahil alam naman po natin na ang dami na po nilang sinakripisyo at pinagdaanan sa haba ng buhay nila bilang isang senior citizen. So, more ordinances na that would benefit them. Maganda pong balik po yun sa mga pinakita nilang pagbibigay serbisyo nung sila'y bata pa hanggang sa sila'y tumanda na. At pangatlo po is syempre po bilang ina ay para po sa mga kapwa ko ina sa distrito sa Sampaloc and sa buong Maynila po is ordinances and resolutions na kung saan ang magmo-most benefit po are the moms po sa distrito natin, mga magulang, ang mga tatanging ina po sa distrito. At syempre, pag nandyan ang benefits para sa mga ina, lagi kasama ang mga anak. Twin po yun, magkadikit po palagi yun, ang ina at mga anak po. Yun po yung mga ilan sa mga programang gustong ituloy at dagdag pa po ng inyong lingkod bilang konsehal nyo sa Distrito 4.